And now, live from the Christian Bible Baptist Church studio, your favorite noontime show, The Baptist Lunch, hosted by Pastor Gil Lorena. Alright, magandang tanghali na naman po sa inyo mga kapatid. Now, this is Tuesday. Once again, we are on the air. At salamat sa Panginoon, pinagkaluban tayo ng magandang panahon at kalusugan, no? Amen. It's good to see Brother Conrad back to the program. Yeah. Praise the Lord. Thank you for your prayers. Yeah, mga kapatid, it's not a light thing, mga kapatid. It's a great blessing to see Brother Conrad's back to the program. Impormasyon pangkalusugan, ano? And, marami po tayong mga answered prayers sa araw na ito. Sister Zeni Villaranda is back to her home. Amen. What a great blessing, no? And salamat sa Panginoon at salamat sa lahat ng mga sumusuporta. And Sister Sheila, thank you sa inyong pinadalang suporta para kay Brother Conrad's hospitalization, no? And we're hoping na patuloy ho siyang ma-improve at magbabago ang kanyang pakiramdam, ang kanyang kalusugan, no? At patuloy natin ipanalangin po si Brother Conrad, and ako'y naniniwala na ang Panginoon magbibigay po sa atin ng wisdom kung paano po i-deal po yan, no? Patuloy natin ipanalangin yung ating mga doctors na patuloy bigyan ng wisdom na makatulong po sila, okay? And again, thank you very much sa mga sumusubaybay, at kanina napakaganda po yung topic ni Dr. Elani, and salamat sa Panginoon. No? Meron tayong doctor na laging ina-avail ang kanyang sarili every Tuesday, no? Para sa programa pong ito. Napakalaking blessing po yan, mga kapatid, no? Na may nagsasalita sa atin tungkol sa bagay na yan. Alright, sa lahat ng mga nasa nakapaligid dito sa ating sa bansa, no, sa mga probinsya na nakikinig po sa atin, napakalaki po ang pagpapala na encouragement na ibinabalik nyo sa amin every time na kayo po ay nagre-respond sa amin pong programa, no? Yung pong mga pinapadala nyo pong mga comments, napakalaking impact po yan sa programa pong ito. Okay? And also, doon din po sa mga nasa labas ng bansa, na ngayon, kanina nakita ko maaga pa si Brother Marvin, no, na sumusubaybay po sa atin, no? And alam niyo, yung tawag ito parang hindi natutulog eh. Kasi magkaiba ho yung oras po natin. New Jersey, sa America, tsaka dito mga kapatid. Pero my goodness, magkaiba ho. Pero lagi pong nagsusubaybay. Okay? And mga kapatid, meron lamang po akong babasahin bago po tayo magpapatuloy sa programa, at bago ko po ipapakilala po sa inyo ang ating bisita po rito, na ako po'y naniniwala na pagpapalain po tayong lahat, no? Meron lamang po akong babasahin na isa po sa mga comments, no, na nandito po at ipinadala at sumulat din po sa akin. Alam niyo mga kapatid, natutuwa po ako sa mga taong na nagbibigay uli, nagpapasalamat sa nangyayari po sa ating programa. Okay? At ito po'y letter, no? Ito po'y sulat po or comments, sulat. Binalik niya po yung nagresponde po siya sa programa po mga kapatid. Ito po'y sulat po ni Sister Cheryl Suwarnaba, na hindi ko alam kung tama kung paano ko na-pronounce yung iyong apelyido. Suwarnaba. Okay, Cheryl. Okay. Ito po yung nasa area ni Brother Johnny Rafael, no? And maganda ho yung kanyang sinabi, mga kapatid, no? Alam nyo, isa sa mga unang-unang letter niya po sa akin, yung pong pinagpala siya sa narinig niya sa ating pong revival noong nakaraan pa ho, no, mga kapatid, January pa ho yun, pero could you imagine, nagkaroon po ng impact sa kanyang buhay. Pero here's another one na sinabi niya po, mga kapatid. Sabi niya, praise God, praise be to God, Pastor, for God's wisdom. Through our church programs,
kahit po nandito na kami sa Malabon, still we are connected to our church at busog na busog po kami spiritually through our programs. Wow, and privilege also to be part of the program sa pag-lead po ng spiritual conditioning prayer. That is the program in the area. Ano po? Maraming salamat po, Pastor. You are a great blessing from God to us. Okay? Ito po ang programa, mga kapatid. Kaya salamat sa Panginoon. No? Meron tayong mga kapatira na kahit lumalayo, mapalayo man sa lugar. So, sabi ko nga, the problem, most of the problem, mga kapatid, is not geographical. The main problem is spiritual. Yung mga nagsasabing malayo na kasi kami, kaya hindi na kami connected No, your problem is not geographical. Your problem is spiritual. Kasi, kaya nga po, mga kapatid, kinakailangan bigyan niyo po ng pansin yan. If you are spiritually fine, everything is fine. No? Kaya, if your spirit is fine, then everything is fine. Kaya, bigyan po natin ng pansin ito kasi napakahalaga po na tayo po ay maging maayos spiritually. Kasi, pagka maayos tayo spiritually, it tells us our relationship with God, the kind of relationship we have with God. This is exactly what we are trying to do in all our programs, mga kapatid. Maging sa Baptist Lunch, maging sa mga devotions nakita niyo sa umaga, at ganun din po sa mga panggabi, the preparation, team focus, and curfew show. Alin man po, mga kapatid, maging yung services po natin, lahat po yan ay design, mga kapatid, for us to get closer with God and to fix our relationship with God and to get right with God. Yan po ang napakaganda po sa programa po natin. Wala sa anumang programa po natin ang magpapalayo sa atin sa Diyos. Lahat po yan ay nakadesign para ilapit po tayo sa Diyos. No? Sapat kung tayo po yung malapit sa Diyos, mga kapatid, I'm telling you, madali lamang po humugot ng mga bagay mula sa Panginoon. No? Yamang nandiyan naman po ang Diyos bukas palad at siya mismo nagsasabi, come unto me and call unto me. Ang dami po na sinasabi ng Panginoon, I'm just here. Ask me. Ask me. Command ye me. Sabi niya, utusan mo ako kung anong gusto kong gawin sa iyo at ibibigay ko yan sa iyo. Okay? Because I will never leave you nor forsake you. See that? God will never leave us physically and God will never leave us emotionally. You see, now, anumang mga emotion natin, kaya po yung tugunin ng Panginoon. Emotional problem, kasi most of our problems, kapatid, ay push by our emotion. Yan ho ang nagpupush ng mga bagay na yan. Kaya, mga kapatid, salamat sa Panginoon na meron po tayong paraan. Ang Diyos ay may paraan kung paano po tayo pagpapalain ng Panginoon, paano po tayo mapapalapit sa Panginoon. Kaya don't miss it. Kaya salamat sa mga programa po natin. Lahat po tayo rito, mga kapatid, ay nagsisikap na ang programa po ay makarating po sa inyo. Sabi ko nga po sa inyo, anumang yung dati nyo pong nararamdaman po rito na nandito po kayo sa church, anuman ang inyong nararamdaman, every time nung wala pa hong lockdown, okay? Nung wala pang lockdown, nung open pa ang lahat, gusto kong maramdaman nyo po ngayon. In fact, dapat mas higit ang nararamdaman nyo ngayon. Ako, to be honest with you, iba yung nararamdaman ko noong masaya ko, nung nararamdaman, nandito tayo, hindi pa nagla-lockdown, when everything is fine, wala hong restrictions, ang pagtitipon, masaya po ako noon, napakaraming tao pupunta sa church. But you know what? Ngayon, mas matindi po ang nararamdaman ko ngayon. Mas masaya po ako ngayon. Hindi sapagkat hindi ko na nakikita dito sa church, kundi, what God is doing in our church, brethren, is more powerful kaysa nung dati, mga kapatid. And imagine kung paano, ito na lamang testimony na ito ni Cheryl, mga kapatid. Napakatindi. Napakatindi po, mga kapatid. Ang kanyang testimony. At nakikita ko po, maraming tumatalino Maraming tumatalino mga miyembro Imagine,
naiisip ko kasi, lagi kong inisip, paano tayo magkakaroon ng connections na parang hindi man tayo nagkalayo. In fact, ganyan na po ang feeling ko. Na nag-meeting kami ng mga leaders and the sub-leaders, sabi ko sa kanila, iba ang relasyon ko ngayon sa mga members kaysa before. Mas close ako ngayon sa napakaraming mga members. Mas close ako ngayon kaysa sa dati na hindi pa nagla-lockdown. So, in fact, meron tayong programa rito, and then every day, kinakailangan magising ako at mag-aral ako ng mabuti para sa devotion. And then, kung mapapansin nyo po, ipinadala ko po yan sa inyo as it is. Okay? As it is. Kung paano ko po yan isinulat, mga kapatid. Kasi ako po'y graduate ng computer illiteracy. Isinusulat ko lamang po yan sa aking cellphone as it is. Okay? And then meron pong nakakita, mga puti, na ginawa niya, inirewrite niya, and then pagkatapos nirewrite niya, and then inilagay sa maayos, and then inarrange niya, and then pagkatapos binalik sa akin. So nakita ko maganda. At nung nakita ko maganda, sabi ko, bakit hindi mo gawing ministry ito? Gawin mong ministry, and then ito yung ipapadala natin sa mga miyembro. At sabi niya, natuwa naman siya at ginawa niya, mga kapatid. Okay? And ngayon, kaninang umaga naman, bagamat nung isang araw pa yata yung ginawa, no, meron naman nagpadala sa akin, audio na naman. I don't know, marami na kaya tumanggap nun kasi pinasa ko kanina. Alam nyo, akalain niyo, mga kapatid, in-audio niya, at nung pinakinggan ko, to be honest with you, talagang naluha ako, naiyak ako. Man, superb. I'm telling you, talagang nakita ko, mga kapatid, na sabi ko, grabe, tumatalino to. Grabe. Kung hindi pa nag-lockdown, mga kapatid, sinasabi ko, nag-lockdown, pero hindi nag-shutdown yung isip natin. Lalo pang na-enhance. Tumalino. Kaya, naalala nyo yung devotion ko yesterday from Exodus chapter 1, verse number 7. Say, na yung mga anak ng Diyos, yung children of Israel, they were in bondage, they were in Egypt. Pero, tignan nyo mabuti yung talata na yon. Kung saan sila, mga kapatid, kung kailan sila nandun sa bondage, saka naman sila ngayon naging fruitful, and they multiplied abundantly, ay talagang grabe. Lalong tumalino, lalong lumago sila. So kaya nga, huwag niyong kukulungin. Huwag nilang kukulungin ang mga anak ng Diyos. Mas matindi ang nagagawa. Pag kinulong niyo ang anak ng Diyos, mas maraming naiisip eh. Kaya akala ng Diablo na natalian niya na, nakadinahan niya na naikulong niya na, nailak niya na ang mga anak ng Diyos. No, lalong kumalat. Lalong kumalat ang anak ng Diyos, lalong tumibay, lalong tumalino, lalong dumami ang naiisip. See, kaya kanina tuwan-tuwa po ako nung narinig ko po yung audio. Kasi alam niyo kung paano niyo magagamit yon. Habang naghuhugas kayo ng plato, mahirap magbasa. Di ba? Habang naglilinis kayo, mahirap magbasa. Pero, and then pagka medyo masakit ang mata ninyo, pagising ninyo, gusto niyo pa rin mag-devotion, alright, just play the audio. And even if you're driving, gusto nyong ulit-ulitin yung binasa ninyo, alright, pakinggan nyo naman sa audio. Okay? And kanina, kinausap ko po yung gumawa niyan, mga kapatid. Sabi niya sa akin, sabi ko, fantastic, this is awesome, this is perfect, you know. And, pero sabi niya, Pastor, mag-iisip pa ako kung paano ko magagawa yun sa apps para lahat ng mga Kristiyano talaga, lahat ng mga members ay magkaroon na ng ganyan. And then makikita na nila, pupindutin na lamang nila yung apps, and then mapiplay na nila anytime. And that's something, my goodness. Tumatalino po ang mga anak ng Diyos. Kaya, salamat sa Panginoon. Ano? And patuloy niyo pong ipanalangin yan, mga kapatid. Ano? And nakakatuwa yung ginagawa ng Panginoon. Okay? Alright. And bago ko po makalimutan, mga kapatid, patuloy niyo pong ipanalangin yung revival na gagawin po sa Baguio tomorrow and on Thursday. Okay? That will be 17, tama? 16 yan, di ba? 17 and 18, yeah. Nakakalimot na ako sa dates. But anyways,
patuloy niyo panalangin mga kapatid, and let's have a great time. At ngayon din po, mamayang hapon, ngayon ongoing ang revival din. I don't know how they call it, revival ng full-time staff doon po sa San Pedro. Okay? And ako po yung magsasalita sa kanila mamayang hapon mga kapatid. 2 times. So you pray for me and my voice. And all right. Ngayon pong umaga, I hope some of you and most of you, especially sa area po ng South, excited po kayo. Sapagkat ang bisita po natin ngayon is from the South family. Amen? Yeah. At salamat sa Panginoon. Ako po ay naniniwala na lahat na nagsusubaybay, lahat po na ini-interview po natin dito ay nagiging pagpapala po sa inyo. Kaya pinipili ko po sila sapagkat alam ko silang nagiging pagpapala. Nakikita ko po ang kanilang pamumuhay, nakikita ko po yung kanilang participation sa gawain ng Panginoon, sa activities ng gawain ng Panginoon, and natutuwa po ako sa bawat pamilya on how they raise their kids, you know, in the nurture of the Lord. Napakahalaga po yan. Kaya mga kapatid, salamat sa Panginoon. Ngayong umaga ay kasama po natin ang Espiritu Couple. Alright? Kasama po natin dito si Brother Gerard at si Sister Rhea. Magandang tanghali sa iyo, Brother Gerard. Magandang tanghali po sa inyo, Pastor, at sa lahat po ng taga-subaybay ng The Baptist Lunch. Magandang tanghali po sa lahat. Magandang tanghali sa iyo, Sister Rhea. Magandang tanghali po, Pastor, at sa lahat, lalo na po sa South family po. Yeah. Alright. Andito po ngayon yung kanilang leader, si Chris. No? Kasi siguro naman lahat kayo nasa South ay nagsusubaybay po ngayon. Dapat lamang magsubaybay kayo ngayon. Kung hindi, tatanggalin kayo ni Chris. Ililipat na po kayo sa Marikina Antipolo. Okay. And well, see, is this true? Brother Charles Fowler? Hey, Brother Fowler, good to see you here. Amen. It's been a long time. I haven't heard anything from you. Yeah, that's good. All right. Try to understand our Tagalog here. Yeah. Okay, maybe you have an interpreter there. Alam niyo mga kapatid, talagang may mga nagsisikap talaga na makinig talaga sa atin. Ano? Hindi naman natin pwedeng puruhin ng English to kasi ito'y dinisign para sa atin eh. Sayang naman. Pero anyways, pagbibigyan natin sila pa kunti-kunti. No? Hey, Brother Charles, just let me know and just write any comments here if you have some, okay? We miss you here. We miss you here. All right? Balik po tayo kay Brother Gerard at saka kay Sister Rhea. At ako'y nagpapasalamat sa Panginoon mga kapatid na pinagbigyan po tayo rito. Alam ko, syempre, lalong-lalo na ang couple. Syempre, busy po sila. Bagamat si Brother Gerard ay nag-retire na po sa service, pero syempre po, hindi naman siya nag-retire para magpahinga na lang, matulog sa buong maghapon. No, hindi yun. Kaya alam ko, busy po sila. Hindi lamang po sila busy para sa kanilang sarili, kundi busy rin po sila para sa gawain. No? And salamat sa Panginoon. And again, thank you, Brother Gerard and Sister Rhea here. Okay. Brother Gerard, ilang taon na kayong mag-asawa ni Sister Rhea? Kinasal po kami year 2003. Sa ngayon po ay 18 years na po kaming kasal. 18 years na kayong kasal? Apo. Pero ilang years na kayo nagsasama? Bali, nagsama lang po kami ng less than a year bago kami, sir, Pakasal. Apo. Yeah. Sino mga question ko mga kapatid? Ano? Kasi very catchy yung sagot ni Brother Gerard no? Which is very common mga kapatid lalo na sa Pinoy, no? Kasi kaya nga ho tayo may programang the preparation kasi napakaraming mga kabataan ngayon, lalaki at babae na natatakot silang magpakasal. Kasi alam niyo may nabalitaan po ako may kakakwentuhan po ako si Brother Oka, nagkikwentuhan kami. Sabi niya pambihira may church kami, yung pastor matindi na maningil. Pagka may ikakasal, alam mo kung magkano ang singil? 10,000. Yeah. Tapos iba pa yung pianista. Iba pa yung bayad sa pianista. You know, nagtataka lang ako sa mga simbahan na yan kung anong gusto nilang mangyari. But anyways, kanila yon, iba yung atin. Pakasal kayo dito, wala kayong babayaran maliban lamang sa gusto nyong gasusan.
Gusto nyo gastusan. Kasi, ngayon, kung gusto naman kayong magbigay ng love gift, hindi naman ho kasalanan yon. Tsaka, hindi naman ho natin inaayawan yon. No? But anyways, kaya minsan, yung iba ho, natatakot magpakasal, sapagkat sabi ng iba, kinakailangan mo magkaroon ng at least 50,000. At least, ha? Mura na yung 50,000 bago ko magpakasal. Kung ang trabaho, mga kapatid, grab lang, grab driver, or yung wala man tayong sinong mga kaipon ng 50,000 at ilang taon mo yan iipunin bago ka magpakasal. Kung nakaisip ka mag-asawa, 25 ka na, mag-iipon ka ng 50,000. Baka mamaya another 5 years yun, 30 na naman. My goodness, napakahirap po yun, mga kapatid. Kaya ako po naniniwala at ako'y nagpapasalamat sa church na ito. No? Hindi sapagkat akong pastor dito. Nagpapasalamat po ako sapagkat ang mga members ay willing to help para lamang ayusin. Naalala niyo yung kinasal natin na taga Marikina, nag-testimony lang yun eh. Yung nag-testimony, tapos ang testimony na gusto silang matagal na silang nagsasama, may mga anak na sila, pero gusto nilang magpakasal, pero wala silang pampakasal. Pero salamat sa Panginoon. May kapatiran tayo nagbigay ng sing-sing, may kapatiran nagbigay ng pagkain, nakasal. Mga kapatid, nakasal. See? Kaya sana, ang ayaw na ayaw ko, yung mga nakakarinig na ng prinsipyo, tapos magtatanan, tapos makakaisip magpakasal, ayokong ikasal yon. Sabi ko magpakasal lang sila kay Soriano. Ay, wala na pala Soriano. Okay. But anyways, kahit sa kanila lang, basta ayoko magkasal sa ganon. But anyways, so, maraming salamat na ngayon kasama natin si Brother Gerard and Sister Rhea. For 18 years, nagsasama kayo, kasal na kayo ng 18 years. Yes, sir. Okay. Now, Brother Gerard, nakita ko naman ako talaga, kasi nagpipreach nga ako, so na-observe ko naman yung inyong sweetness. Very sweet po itong mag-asawang ito, mga kapatid. Kasi, pag nakita nyo, mga kapatid, si Gerard, iikot nyo ang inyong paningin. Sinisiguro ko sa inyo, nasa paligid si Rhea. Yeah. Pag nakita nyo si Rhea, mga kapatid, pag nakita nyo si Rhea, asahan nyo na nasa likod yan. Nasa likod. Wala naman sa loob ng saya. Nasa likod. Si Gerard. You see? So, wala ho silang lakad. No, I don't know. Pero, hindi ko pa naranasan kasi. Hindi ko pa nakita na may lakad na nakita ko si Gerard na wala si Rhea. At nakita ko si Rhea na wala si Gerard. Man, this is really great, mga kapatid. Alam nyo ngayon, bihira nating makita ito. Kaya na-challenge talaga ako na ma-present ko po ito sa inyo, mga kapatid. Now, Brother Gerard, ano ang masasabi mong highlight sa inyong pagsama? Bakit kayo ganito? Anong naging dahilan? Bakit grabe yung intimacy ninyo? Very sweet. Alam nyo, ang sasabihin nyo ngayon dalawa na maririnig kayo ng mga couples all over the world. Okay, Brother Gerard, please. Thank you po, Pastor, sa pag-introduce po sa amin, no, Pastor. Siguro po, ever since naman, sir, na mag-asawa kami noon, hindi po ganoon talaga kami ka-sweet na dalawa. Oh? Yes, sir. Ano naging sikreto nyo? Nagkataon lamang po na nung nakarating kami po rito sa church, wow. and actually, sir, sila po yung naunang nakarating dito po sa church. Siya po ang nag-disciple po sa akin. Oh, wow! Opo. Wow! Totoo po yun. Congratulations, Rhea. Yan ang resulta. Yes, sir. Nakakalungkot man pong aminin sa ating mga lalaki na sila yung nag-akay Yeah, sa totoo atin. yan. Maraming Pero ganyan. po, yun po yung katotohanan. Yeah, ayusin mo yan. Tama yan. Nakikinig si Brother Lamsel. Opo, totoo po yun. Marami rin po tayong naririnig ng mga patotoo ng mga couple din. Kagaya nga po ng sinabi nyo kay Sir Lamsel na si Sir Ma'am Leslie po yung nakapag-akay po sa kanya at nakapag turo ng nag-disciple din. Nakapag-disciple din po sa kanya. So, doon po nag-start, Pastor, no, na enjoy ko po yung company That's po sa the kanya. Opo, Pastor, na dati po kasi mas gusto ko pong kasama yung barkada ko. Wow. And uuwi lang din po ako after ng work. Tapos, pagdating po sa bahay,
kakain, matutulog na lang. Ganun lang po umiikot yung So, walang ganitong klaseng sweetness na Wala sinasabi ko ngayon. wala po, Pastor. Wow! Wala po. So, saan nag-umpisa to? Mga ilang taon na sa palagay niyo ganito kayo? Pastor, nakarating po kami rito sila 2013. Ako po nakarating po rito January 2014. Wow. Anniversary po ng church noon. Nung siya po ay kinulit niya ako ng kinulit. Nung una, pinagbigyan. Then, sumunod, pinagbigyan ulit. Hanggang sa, yun, siguro, yun na nga po yung tinatawag na nangusap na po yung Holy Spirit sa akin. Wow, amen, Na- amen. Then, na-convict po ako. Wow. At nagtuloy-tuloy na po. Ganun po yung na naging sistema po ng pamumuhay po namin. Yeah. So meron ka bang meron kang nakita na or naging dahilan bakit nagkaganyan kayo? Ano yung mula sa mensahe ng Panginoon? Ano yung mga nagbigay ng impact sa iyo? Bakit na nagkaganyan ka? Siguro pastor yung yung sinasabi sa Bible na sa Ephesians chapter 5 verse 28, husband, love your wife Wow. as your own body. Yeah, yeah. So, sinasabi ron, ikaw lalaki, ikaw asawang lalaki, marapit lamang na mahalin mo ang iyong asawa ng kagaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Wow. So, palagi pong tumatatak sa isip ko na kung sasaktan ko yung asawa ko, gusto ko bang saktan yung sarili ko? Yun po yung Wow. nagiging tanong po sa akin. So, noon hindi ko po alam yung mga ganong mga basta mag-asawa kami, siya yung katulong ko, parang ganon, katulong ko sa pamumuhay. Wala kang pakialam kung wala. masaktan siya sa ginagawa mo. Yes, sir. Opo. Do you think, nung ba iniisip mo, for example, uuwi ka, nakaranas ka bang umuwi lasing ka? Yes, sir. Okay. Pagka Opo. umuwi ka ng lasing ka, iniisip mo ba na maaaring masaktan si Rhea? Hindi. Hindi. Normal sir. lang, parang normal. Opo. Ikaw, Rhea, anong nararamdaman mo pag umuwi si Gerard na uwi lasing, pagkatapos tulog, hindi, ni hello man lang, wala sa'yo. Anong nararamdaman mo sa ganon? Ano po, Pastor? Kasi dati po, dahil hindi pa po kami nakakilala sa Diyos, parang normal lang po na parang Wow. ganun yung buhay mag-asawa, na pag-uwi yung asawa mo, lasing, okay lang, parang Kasi yun walang ang kalakaran direction. Opo. Imagine mga kapatid, maging normal yung abnormal. Nakita niyo po ba? Now, this is not just happening sa kanila mga kapatid. It happened also sa ibang mga pamilya. Totoo yan kasi pag wala kang pagkakilala sa Panginoon at wala kang nalalamang ibang prinsipyo pa, na meron palang ganitong klaseng buhay, dumating ba yan sa buhay ninyo? Yes, Opo, sir. Pastor. Opo. Kasi nakakatuwa. Pero ang alam lamang nila noong araw, hindi man magagalit si Rhea kasi normal ito Imagine kung ang naging normal na flaw sa inyong tahanan mga kapatid ay yung abnormality ng mundo. Nauunawaan niyo ba? This is something, kapatid, na blessing ng Panginoon na buksan ang isipan ng lalaki at ng babae patungkol sa pagsasama. And now, masasabi nyo, this is more exciting, di ba? Yes, sir. Yung buhay ninyo ngayon. So, ano yung naging nakita ninyo na grabing pagbabago na sa pagsasama nyo ngayon na nag-push sa inyo sa ganyang klaseng intimate relationship? Kagaya nga po nung sinabi nyo, Pastor, nakikita nyo sa amin na every time na nakikita nyo ako, hindi po pwedeng mawala na Si Rhea. si Yeah, Rhea yeah. sa katabi ko. Ganun din po sa kanya kapag every time na makikita mo siya, nyo po siya, nandun din po ako. So, ayun po yung malaking Wow. pagbabago po sa amin. Yung sweetness sa pagsasama po namin Wow. is yun po yung pinakamalaking pagbabago po. Dahil po dati, makikita nyo lang po kaming magkasama kung sasabihing magsama kami. For example, sa activity sa trabaho, requirement. Opo, tama po yan, sir. Dahil required kami na magsama, kaya kami nagsasama. Parang ganun. Wow! Pero po ngayon, Pastor, parang hindi na po kami kumpleto kung hindi po kami magkasama. Wow! Oo, Pastor. My goodness. Then, do you understand kung ano ang what I'm bringing to you this morning? Ito yung mga bagay na ito po yung aking dream, kapatid. Ito po yung aking panalangin na mangyari po sa lahat.
you know, hindi lamang po dapat mangyari ito kay Brother Gerard saka kay Sister Rhea. Dapat mangyari po ito sa lahat ng couples ngayon. You know, makakita ka ngayon yung mga lalaki parang tinatamad samahan yung babae naman parang tinatamad, ikaw na lang, ganon. Pero makikita nyo, kaya nga tuwan-tuwa ako sa kanilang dalawa, and they are still young, you know. Napakalawak pa ng takbuhin ng buhay nila. And imagine, mga ilang taon na to nangyari? Ilang taon na since 2014, sir. Oh, imagine 2014 and we are now 21, so that's 7 years. 7 years. Ilang years pa ang tatakbuhin nila, mga kapatid? Wow! Now, mamaya ibibigay ko po sa inyo ang impact kung gaano kaganda ang kanilang ginagawa. So, isa na yan sa mga highlights, di ba? So, ano pang masasabi ninyo? Sige, ikaw, Rhea. Ikaw naman, Rhea. Actually, Pastor, nung simula po nung nakarating po kami sa church, doon ko po nakita yung kahalagahan ko bilang babae. Wow! Ang bihira. Nahuhuli yata ang palakpak, mga kapatid. Ang bihira na painom ako ng tubig doon, totoo yan. Sige, tuloy mo. Kasi po, Pastor, simula po nung nakarinig po kami ng mga prinsipyo galing po dito sa mga turo nyo po, galing po sa Biblia, honestly speaking po, doon ko lang po nalaman yung mga salita ng Diyos na patungkol po sa mag-asawa. So, pagdating po sa submission, hindi ko po alam yun, Pastor. Dito ko na lang po lahat natutunan yun. Wow. Ganon din po yung paano palakihin yung mga anak, yung tinuturo niyo po sa Deuteronomy. Dito ko lang po nalaman yun, Pastor. Simula po nung nakarating po kami dito. Wow. Imagine nyo. Alam nyo, mga kapatid, matitindi ang binibitawan nito, mga ito. Talagang, personally, grabe ang impact. Kasi, imagine, kung hindi po nila alam. Yung una, tandaan nyo po yung unang binitawan nila, no? Mag-settle ka for less. Akalain mo, yung maging normal yung abnormal, akala nila, normal yung uwi si Brother Gerard, lasing, then hindi magpapansinan, bukas, kinabukasan na lang magpapansinan, you know, parang normal na lang. And then, ngayon makikita nyo, sasabihin ni Rhea, ngayon niya lamang nalaman yung papel niya bilang isang babae at na-appreciate yung pagiging nanay, pagiging asawa niya bilang babae. Imagine that. Kasi, mga kapatid, ilang pamilya ang hindi nakikita ang mga puntos na ito. Na samantalang lahat po ito, kung katulad ngayon, kaya inilalagay natin po sila sa front, mga kapatid, dito sa programang katulad nito, para marami ho ang makapakinig na akala nila ganun na lang pala yung buhay. Katulad sinabi ni Brother Eugene, step number 1, akala nila yun lang. Wala na siyang tinitignan na pupunta pa siya sa may step number 2 pa and so on. You see? So makikita po natin ang kanilang pagsasama, mga kapatid, na nai-enjoy talaga nila. Ngayon, merong mag-asawa na akala nila, ini-enjoy lamang nila yung kanilang pagiging mag-asawa, pero nakakaligtaan naman yung anak. Meron namang mabuti, maganda ang pagsasama nung sila'y wala pang anak, pero nagkaanak, nasira yung kanilang pagsasama. Okay? Now, paano nyo dinadala ito, yung ganito, Brother Gerard? Na nagsasama kayo, may tatlong anak. Yes, sir. Tatlong anak. Yes, sir. Tama. Dalawang lalaki pala, isang babae. Yes, sir. Okay? Now, tatlong anak. Ngayon, paano nyo dinadala ito? Paano nyo nai-intact ang lahat na, kita ko kahit na sa akin, close yung bunso mo, pero nakikita kong gaano ka-close sa inyo yung mga anak ninyo. Siguro, Pastor, nagkakaroon kami ng yung tinatawag nga sa colloquial na salita na bonding, sir, sa amin. No, po. Yeah. So, How do you do that? Paano nangyayari yun? Yun nga po, napakaganda nga po nung programa dito sa church na Family Time with God. Unang-una na po yun na po yung nagiging bonding time ng aming pong pamilya. Every time na sa umaga pa lamang po yung New Every Morning and sa The Baptist Lunch. Kung minsan, na-skip po namin yung impormasyong kalusugan, sir, dahil yung mga bata ginagamit yung mga gadgets sa pag-aaral nila. So, pagdating po ng magla-lunch na, break time, manonood po kami ng The Baptist Lunch, and
every time na manonood din po sila ng Team Focus, yung Focus na Teenagers, po. staying alive. Staying Alive. Yeah. Yun po, no? Yun po yung nagiging time namin na magsama-sama po Anong kami. ginagawa And- nyo? Nasa table kayo? Yes. Or nasa hapagkainan kayo? Or nasa sala kayo? Nasa sala po kami, sir, every time na magkakaroon po ng The Baptist Lunch, habang nagla-lunch po kami. Wow. Kasi yun po yung time na break po nila sa Yeah. school nila. Yeah, tama. Opo. Sama-sama po kami nanonood. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon, especially kapag yung kay Sir Giao, patungkol po sa mga young people. Doon po medyo tinatamaan po Kasi talaga yung mga bata. teenagers, Yes, sir. yung panganay mo, ilang taon na si Alexis? 17 years old, sir. Oh, wow. Alam niyo mga kapatid, pag dumating ang tao, ang bata sa ganyan, gusto nang humiwalay sa poder ng kanyang magulang. Pero kaya nga, mga kapatid, gusto ko marinig ninyo mula kay Brother Gerard at kay Sister Rhea kung anong papel, anong ginagawa nila. Kasi yung nakikita ko personally ito, mga kapatid, kung gaano sila ka-close, hindi lamang si Rhea at saka si Gerard, kundi pati yung mga bata sa kanila na parang ayaw din humiwalay sa kanila. You see? Go ahead. Yes, yun nga po, no. Pinaparamdam din po namin sa kanila na yung enjoyment na kami yung nagiging kasama nila. Wow. During those time na yun nga yung bonding time namin na kami yung kasama nila, and every time na magkakaroon kami ng bonding time, nandoon yung salita ng Diyos na napapakinggan namin. Sentro ang salita ng Yes, Diyos. sir. Opo, Wow. tama po Now, yan. meron bang time na sila dragging pag ginagano? O masaya silang pag dumating yung halimbawa Staying Alive na program, yung Team Focus, at saka yung itong Baptist Lunch, dinadrag mo pa sila? O masaya silang, excited din sila na magsama-sama kayo makinig? Kung minsan nga po, sir, sila pa yung nagre-remind. Baptist Lunch siya. Akalain nyo yan, mga Oo. kapatid. Ano? Lalo Wow. na po yung sa Staying Alive. Yeah. Kasi po nung nakaraan, nung una, kasama pa rin po sila sa meet. And nung last is sa live na lang po, sila pa po yung nagre-remind na Wow. kaya nga po blessing din po yun para sa amin na sila po na amin pong mga anak ay hindi po sila napapahiwalay po talaga sa salita ng Diyos, bagkus sila pa po yung nagre-remind pa po sa amin. Wow. Opo, na manood po kami. Alam niyo mga kapatid, alam naman po natin na hindi man mangyayari ito kung walang leadership. Pero ngayon, ang inaani ngayon ni Brother Gerard at saka ni Sister Rhea ay bunga na ng kanilang pag-disciple. You see, tandaan niyo po yung sinabi ko, the call to leadership is a call to discipleship. So ngayon, na ginawa na po nila yan, ano po ang nangyari? Ito na po yung resulta. Sila naman ngayon, pagka minsan na, of course, itong dalawa, busy naman po sila minsan, pero ayaw naman nilang kaligtaan. So para magkaroon po ng tinatawag na family bonding, ginagawa po nila yung programa, doon sila nagkakaroon ng bonding. Kaya yun namang mga anak, imagine, kung si Alex is 17 years old, pag pumasok na po yung Staying Alive, programa ng mga teenagers, Team Focus, imagine siya naman nag-i-encourage ngayon. Dad, makinig tayo, makinig tayo, at tayong lahat. Imagine, sama-sama, nauunawaan ko kung gaano kasaya. Ngayon, ikaw naman, Sister Rhea, ano naman nagiging papel mo? Sapagkat, alam ko, ang panganay niyo si Alexis, di ba, babae. So, syempre, mga kapatid, napakagandang halimbawa po ito. Ano naman nagiging mo doon, Sister Rhea? Ano po, Pastor, ang laking tulong po talaga, Pastor, nung programa ng simbahan. Kasi, instruction na po yun sa kanila. Ang sa akin po is nire-remind ko lang po sila lagi kung ano po yung tinuturo ng simbahan. Lalo na po patungkol po sa salita ng Diyos. Sabi ko, lagi po silang sinasabihan, Pastor. Wow. Ikaw ba nauupo din sa pagka sila nandun sa programa ng mga kabataan? Opo, Pastor, nakikinig po kami. Sila lang po yung nakaharap sa amin, pero nandoon po kami sa tabi po nila. Ikaw yung taga-sundot ng ganyan pagka tinatamaan, ikaw yun, ganyan ka. Ganun yan, no? Pagka ikaw naman, para kay Kuy-Kuy naman, tatapikin mo rin si Kuy-Kuy. Okay, Alam niyo mga kapatid, kaya sinasabi ko, masaya po itong ganito tatlo po ito, tatlo ang anak po nila. Pero yung, alam niyo mga kapatid, yung meron ka lamang na isang anak, na medyo suwail mga kapatid, para ka naman 100 anak. Pero yung magkaroon ka ng 3 anak na sumusunod sa iyo, parang kulang pa.
parang kulang. Hindi pa naiisip na dagdagan pa si third. Wala na, sir. Hindi na pwede. Wala na bang the fourth? Wala na, sir. So nagwakas talaga sa third, ha? Yes, sir. Wala nang fourth. Yeah. Kasi kaya tinawag na third, pangatlo siya. No? Yeah, parang nakikita ko, nababasa ko na eh. But anyway, so, nai-enjoy nyo na ngayon yung blessing ngayon. Yes, sir. Sobra-sobra pong na-enjoy namin, even yung mga maliliit na bagay po na dati po na hindi po namin inaakalang blessing po sa amin. Nagkakaroon po kami na ngayon ng contentment. So, tama po yung sinasabi sa Bible na we learn to be content sa mga every time. Kagaya po ng palagi po nating naririnig, no, na yung paggising pa lang natin sa umaga is malaking blessing na. Yeah. Pero kung noon po yon, nakikita lamang po natin yung mga blessing every time na meron pong mga dumadagdag sa ating mga material na bagay. Pero nung simula po nung nakarating po kami rito sa church is we learn to be content even doon po sa mga maliliit na bagay. Yun nga po, yung paggising pa lamang po natin sa umaga. Thank you, Lord, sa panibagong blessing na ito. Yung sa pag-iingat niya po sa atin sa buong magdamag. Yeah. So, kaya po sinasabi po natin napakarami pong blessing kasi po even yung mga maliliit na bagay na binibigay po sa atin ng Diyos is natututo po tayong makontento doon sa mga maliliit na bagay na yan. Yeah, wow, amen. Alam niyo mga kapatid, kasi ewan ko, marami pang mga tatay na nagpaplano pang pansamantalang iwanan ng kanyang pamilya para maghanap pa ng mas malaki pa. Yeah. Mas malaki pa. You see, ikaw ba, Sister Rhea, hindi mo naisip yan na i-push si Brother Gerard? Kasi naranasan nyo, di ba? Naabutan nyo pa yung maliit na sweldo ng ng sundalo eh. Yes, sir. Si Brother Gerard po kasi from the army ito, mga kapatid eh. From the army. Pero hindi, magkaiba po sila ng army ni Brother Noel. Ibang army si Brother Noel. But anyways, ikaw ba, Sister Rhea, nagkaroon ba ng pagkataon sa buhay mo na parang gusto mong i-push si Brother Gerard na magtrabaho sa ibang bansa? Hindi po, Pastor. Hindi. Kasi po, yung, kahit ganun po yung sweldo niya, simula po nung, naalala niyo po, Pastor, nung unang nakarating po kami, nagturo po kayo patungkol po sa budget, yung magbabudget po. Oo. Ayun po, kasi nung dati po, nung hindi pa po kami, pinaano niya po sa akin, yung sabi niya, ikaw na lang mag-manage nung namin. Kumbaga, parang ako, nainggit din ako na, ang babae dapat yung naghahawak ng ATM daw. So, parang, bakit sila naghahawak sila? Ako, hindi. Sabi ko. So, pinahawak niya po sa akin yun. Pero sabi ko, ay, hindi po nag-work, Pastor. Kasi hindi po ako marunong mag-budget ng pera. So, since po talaga po, nung natutunan po namin, Pastor, na mag-budget, na ang lalaki pala dapat, kasi siya po talaga yung na naghahanap buhay. Yeah, Siya po yung problema, Pastor, kung yung mag-groceries, siya po, Pastor, lahat ang nag-iisip nun. So, pero yung dati mo nang ginagawa yon, Brother Gerard? Hindi po. Bali, yung nangyayari po sa amin dati, before kami nakarating po rito sa church, binibigyan ko lamang po siya ng budget para sa bahay lang. Okay. Tapos, yun nga po yung testimony niya na parang naiinggit siya doon sa mga kasamahan niya ng mga nanay din na bakit sila, yung mga nanay ang may hawak ng ATM. So, sige, walang problema, ikaw maghawak ng So, after nun, na-realize niya na mahirap palang mag-budget ng, sige, sa'yo na lang yan. Bigyan mo na lang ako pamalengke. Parang gano'n. Yung pala maganda, no? Para madala-dala yung mga asawang babae, pahirapan mo sa pagbabudget. Mahirap kasing budgetin yung maliit eh. Yes, tama po yun. Mas maganda mag-budget kung sobra-sobra. Kung maliit, napakahirap yun. Pero alam nyo, ang blessing dito is natuto yung leadership, nagpahayag ng contentment. Yes, sir. You see, ito ang pinakamaganda rito, mga kapatid. Kasi kung walang contentment, ay wala. Talagang makikita ho natin hindi sapat, walang sapat na budget, walang sapat na pera. Kahit na sabihin mong sobra, mas malaki sa hawak nyo dati, magiging kulang pa rin. Bakit? Walang contentment eh. Mag-iisip lagi kung anong bibilhin, mga kapatid. Kaya salamat naman, natutunan natin na bilhin lamang yung kailangan talaga natin. Kasi imagine, mahirap talaga magpagkasyahin yung sweldo mong kaunti sa 5 miyembro ng pamilya.
na gusto mo naman makita na masaya yun. Pero alam niyo mga kapatid, nakakita na pa kayo ng isang pamilya na parang laging busangot. Yung parang laging nakasimangot mula sa nanay. Na pag nakita mo yung nanay, akala mo walang ibinibigay na pagpapala yung asawa. Parang hindi pa siya nakatikim. Pag tinignan mo nga, parang hindi pa ligtas eh. Tapos kaya pag nakita mo naman yung kanilang mga anak, ganun din, busangot din. Busangot din yung mga anak. Parang laging may hinahanap na parang lagi silang dinadaya, parang laging may hinahanap, parang laging pinagkakaitan ba? Yung ganon. So, alam niyo kung bakit. Itong mga taong ganito, mga kapatid, ay hindi natututo ng tinatawag na contentment. Na kung blessing ng Panginoon, anong meron ka ngayon? The fact na wala kang sakit, the fact na yung paggising mo pa lang sa umaga, yung sinasabi mo kanina, Yes, sir. tapos yung pag-upo mo, may pagkain, Amen. abay, napakalaking blessing ng mga kapatid. Yeah, that will give us sana, no, ay magkaroon tayo ng contentment. Okay? Now, medyo, alam nyo mga kapatid, isang bagay na nakita ko po sa kanila kung paano po nila pinapalaki ang kanilang mga anak, mga kapatid. Ako'y nakikita ko si Brad, itong dalawang mag-asawa, sabi ko nga sa inyo, pag nakita nyo si Gerard, makikita nyo si Rhea. Pag nakita nyo si Rhea, makikita nyo si Gerard. Alam nyo mga kapatid, sila, nung nandito pa, hindi pa nagla-lockdown, even ngayon, nakikita ko pa rin kayo, pagka sinundo nila ang kanilang anak dito, magkasama sila. You see? At bihira, noong araw nung naserbisyo ka pa, lagi ko yung tinatanong si Alexis kasi maglalakad sila. Sabi ko, opo, saan ka pupunta? Sabi niya, uwi na po. Sabi ko, ba't ka maglalakad? Hindi po, pupunta ko kay daddy dyan nasa libingan ka pa, dyan ka pa naka-assign. Yes, sir. You see? So, doon pala, magtatagpo sila doon. Doon, magsasama na sila pa uwi. See? So, nakikita niyo po mga kapatid, yung ties nila, yung family ties ay napakahalaga. Talagang hindi mo ngayon makikita ko po pag sinusundo nila yung anak nila rito, si Alexis o aliman sa mga anak nila na involved dito sa ministry mga kapatid, silang dalawa ho nagsusundo. You know, hindi nyo maririnig sa kanila yung salitang wala akong time kaya kayo na lang muna. Or umuwi ka na lang na mag-isa. You know? So, no wonder kung bakit ganyan ang iyong mga anak. Tama po, Pastor. Yeah. So, alam niyo mga kapatid, ito yung sinasabi ng Biblia. Sa Ephesians, meron tayong binabanggit dito. Sabi ng Biblia, sabi ni Paul, children, obey your parents in the Lord. Mga kapatid, ang obedience ay hindi po yan automatic. Babalik po tayo sa tinuturo sa Deuteronomy. Nauupuan talaga yung bata na nakuha rin po ni Solomon na kinakailangang ituro yan. Train up a child in the way he should go. You see? So, same thing na binabanggit pa rin dito ni Paul, na sinabi ni Paul, children, obey your parents. The fact na ito po sinasabi ni Paul na, children, obey your parents. May nagtuturo. Di ba may command obey your parents. At tandaan niyo po mga kapatid, ito po ang unang-unang makikita po natin dito bago po ako magwakas. At bago po tayo magpaalaman sa isa't isa. Yung salamin, yung pong salamin ng mga bata ay mga magulang. Okay? Ang model ng mga bata, walang iba kundi ang mga magulang. Ngayon, narinig niyo po kay Brother Gerard, kay Rhea, na yung mga anak na ngayon nagpapaalala sa kanila, hindi man ho mangyayari yun kung wala ho silang naging model sa buhay nila. You see that? Naging model po nila, naging model ni Alexis, ni Koy Koy, ni Third. Hanggang ngayon, model pa po nila ang kanilang mga magulang. You see that? Kaya, yung nakikita natin sa mga bata ngayon, yun ay reflection ng nakita nila kay Gerard at saka kay Rhea. You see, hindi ho mangyayari yun, mga kapatid, kung wala silang nakita at narinig mula kay Gerard at saka kay Rhea. But listen to me now. Ito ang ginagawa ng dyablo, which is very common, mga kapatid, na nakikita nyo na rin sa ibang pamilya. Ano pong ginagawa ng dyablo? Tinitwist po yun. Binabaliktad. Anong nangyayari ngayon? Ang nagiging modelo ngayon sa loob ng tahanan ay yung mga bata. Bakit? Kung ano yung gusto ng bata, yun ho ang nasusunod.
Kung ano ang nakikita natin sa bata, yun ang laging binibigyan ng pansin. Kaya minsan, nagkakaroon, nawawala yung sweetness. Makakita ka ngayon ng mga magulang, ay ng mag-asawa, na walang sweetness, na katulad na nakikita natin ngayon kay Rhea at saka kay Gerard, mga kapatid. It is because yung nanay nakafocus sa bata. Modelo nila yung bata. You see, dapat sana yung magulang ang modelo ng bata. Pero ngayon, yung bata ang modelo ng mga magulang. So, nabaliktad mga kapatid. Na netwiness ng Diablo. Ito yung mga bagay na hindi po dapat natin pentulutan sa ating tahanan. Kasi pag nabaliktad na po ito mga kapatid, nawawala po yung intimacy sa loob ng pamilya. I promise you, unti-unti yung mawawala yan. Una, mabibreak ng intimate relationship ay yung intimate relationship na mag-asawa. Pangalawa, kasi magkukulang na, mawawala na ng attention yung asawa sa kanyang asawa, and then later on, maapektuhan na pag nawala na ng attention yung mag-asawa, pag hindi na po, wala na ho silang intimacy mga kapatid, alam nyo kung anong magiging problema na, magkakatampuhan na, mag-aaway na, at pag nagkaroon na ng away, sino na uli ang maapektuhan? Yung bata na rin. Babagsak na hanggang ang buong pamilya ay magkakaroon na ng problema. So nakikita niyo po kung gaano katindi ang Diablo, kung paano magtrabaho ng Diablo. Akala natin tuwan-tuwa tayo na meron tayong anak, meron tayong ganito, si Bunso ang pinakang attention seeker dito, siya ang pinakang bida, siya ang pinakang modelo. Pero ang problema nito mga kapatid, balang araw mawawala rin si Bunso pag nawala na sila ng magulang. Okay? Bakit? Okay, mag-aaway na yung magulang kasi nawawala na yung intimacy. Nawawala na yung attention sa isa't isa. Tandaan po natin mga kapatid, magulang ang modelo sa loob ng sa loob ng tahanan. Hindi ho bata. Okay? Dapat ang mga bata ay titingin. Anumang kagandahan ng bata ay reflection lamang po yan ng kagandahan ng mga parents. Okay? Alright. So, yan po mga kapatid. At salamat sa Panginoon na totoo po ang sinasabi ng Biblia, no, na mula pa man doon sa Old Testament hanggang sa New Testament, mga kapatid, first is family. First is family. And in the family, kapatid, first is the couple. Yung marriage, yung pag-aasawa, yung pagsasama ng mag-asawa. Yan po dapat ang pangunahin at hindi po yung bata. Okay? Katulad sinasabi ko po sa inyo lagi, ang pinakamahalagang relationship bago tayo nag-asawa, yung relationship natin sa ating magulang. Pero nung tayo po'y nag-asawa na, ang relationship natin sa asawa, yun ang pinakamahalagang relationship na. Okay? Of course, sa Diyos. Pero ang sinasabi ko po as far human relationship is concerned, yan po yung relasyon natin sa ating asawa. Okay? Pagka yung relasyon ng anak at saka ng magulang ang nanguna, kapatid, hindi tama. Pagka yung relasyon natin sa ating in-laws ang naging pangunahin, hindi tama. Lalong-lalo na sa ating mga kaibigan. Okay? Now, anuman hong nag-i-intrude sa relasyon ng mag-asawa, kapatid, yan po'y hindi dapat pabayaan. Dapat ho yan ay ilagay sa isang tabi at bigyan ng pansin ang relasyon ng mag-asawa kaysa ano pa mang relasyon. Diba? Pag kinakasal, ang relasyon ng dalawang ito ay higit pa sa anumang relasyon na nasa ibabaw ng lupang ito. Kaya pahalagahan ho ang relasyon ng mag-asawa. Okay? Alright. So maraming salamat, Brother Gerald at Sister Rhea, sa inyong pagpapaunlak sa aming imbitasyon. Mga panghuling salita niyo po. Thank you pong muli, Pastor, sa pag-imbita. No? It is a great honor and privilege sa amin po na maging part ng The Baptist Lunch. Panghuling salita ko lamang po, no? Sana po lahat po ng mga nakikinig, even yung mga young and old couple, sana po naging encouragement po kami sa inyo na mahalin po ang isa't isa, na kayo po. Yun nga po, yung sinasabi ko nga po, no, yung sa Ephesians chapter 5 verse 28, so ought men to love their wife as their own bodies. Yeah. And sa mga wife naman, submit unto your own husband. Yung dalawa lamang po na yun, pagsamahin nyo, yun na po yung main ingredient in a good, godly relationship ng mag-asawa. Amen, amen. Salamat po muli, Pastor. Sister Rhea. Salamat po kay Pastor po sa
privilege po na ano po, blessing po na nakapag-share po kami ng aming testimony po. Salamat po. Amen, amen. Again, mga kapatid, what a wonderful marriage na makita po natin ang mag-asawa ay laging sweet, mga kapatid, no? And yan ang sinasabi ni Solomon. One wife and one husband can satisfy each other. Tatandaan niyo po yan. Sapat na po yan, sapat na. Alright? Alright. And again, maraming salamat po. I hope kayo po ay nabusog sa aming tanghalian na hinain po namin sa inyo. No? And ako'y naniniwala na kayo po'y pinagpala sa hapong ito. And ang atin pong mga tagapakinig sa iba't ibang panig ng bansang ito at ganoon din po sa iba't ibang panig ng mundong ito, maraming salamat na ako'y naniniwala na kayo po'y pinagpala ng Panginoon. Okay? Alright. And huwag niyo pong kakalimutan, Wednesday, tomorrow, let's have a great service. And yan po ang patuloy na sa ating programang Our Family Time with God. At ako po mismo ay nagtuturo sa inyo kung paano po i-handle po yan. Ano po? And use this devotionals, no, na pinapadala ko po sa inyo. And again, isama nyo rin po sa panalangin yung pong revival na mangyayari po doon sa Baguio City sa 17 and 18. Okay? Alright, again, hindi po natin sasarahan ang programang ito na wala po tayong pagbibigay pugay sa atin po mga frontliners, lalong-lalo na po ngayon. Alam nyo, kagabi maagang tumahimik po ang syudad. No? Kasi 10 o'clock, wala nang gaanong umiikot na motorsiklo sa lugar po namin. Alright. So, maganda naman yung curfew hours. No? Maganda naman. Okay? And habang may curfew hours, huwag kakalimutan ang curfew show. Alright. Alright. Ito po ang awitin para sa ating pong frontliners. I am thankful for the soldiers who gave themselves each day, assuring that our freedoms will survive. I am thankful for the pilgrims who crossed the stormy waves of an ocean that would nearly take their lives. But as I think of those who spent their lives for God, bringing souls to Jesus every day, these are the real heroes whom we should lift up high. So thankfully we stand and proudly say, real heroes are the ones who stand for Christ alone, giving up their lives to see God's will is done, touching lives for Christ in a world so dark and cold. Let's take the time to thank the real hero. Muli po mga kapatid, nagpapasalamat po kami sa lahat ng tumangkilik sa programang itong The Baptist Lunch. Enjoy the rest of the day. God bless you all. I love you all. Who gave themselves each day, and parents who have led the way to Christ. For all who have invested and harmlessly lived by faith, they paved the way through love and sacrifice. Real heroes do not need applause towards them all. Their friends and folks forsake them. By faith they still stand strong. And one day heaven's King will show them their rewards of the lives they've touched by living for the Lord. Real heroes are the ones who stand for Christ alone, giving up their lives to see God's will is done, touching lives for Christ in a world so dark and cold. Let's take the time to thank
the real heroes. Real heroes are the ones who stand for Christ alone, giving up their lives to see God's will is done, touching lives for Christ in a world so dark and cold. Let's take the time to thank the real heroes, touching lives for Christ in a world so dark and cold. Let's take the time to thank the real heroes.